Hindi para sa kanya ang singsing. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Maya habang nakatayo siya sa gitna ng marangyang restaurant, napapaligiran ng mga kaibigan at pamilya. Nakaluhod si Jason, ang kanyang asawa, sa harapan ng lahat. Kumikinang ang diamante sa maliit na itim na kahon na hawak nito, sumasayaw sa ilaw ng chandelier sa itaas nila. Perpekto sana ang lahat, pero hindi sa kanya nakatingin si Jason. Hindi sa kanya, na asawa niya sa loob ng 5 taon. Hindi sa kanya, na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Hindi sa kanya, na nagdadalang tao ng 7 buwan sa kanilang panganay na anak. Nakatitig si Jason kay Brooke, ang best friend ni Maya, ang sekretarya nito. Isang malamig na hangin ang tila humaplos sa buong katawan ni Maya. Ang masasayang tawanan at bulungan ng mga bisita ay unti-unting humina sa kanyang pandinig, na parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ang kamay niya na kaninang masayang nakahawak sa kanyang malaking tiyan ay nagsimulang manginig. Dito sa sinapupunan niya, naroon ang bunga ng pagmamahalan nila ni Jason. Ang pangarap nilang dalawa, ang magiging sentro ng kanilang pamilya. Kanina lang, habang hinihipan niya ang kandila sa kanyang birthday cake, iisa lang ang hiling niya, isang masaya at kumpletong pamilya. Isang hiling na ngayon ay parang binubura sa harapan niya. Nagsimula ang lahat ilang minuto lang ang nakalipas. Tumayo si Jason sa entablado. Kinuha ang mikropono. Ngumiti ito at ang lahat ay tumahimik, inaasahan ng isang matamis na mensahe para sa kanya. "Good evening, everyone!" Magiliw na bati ni Jason. Ang boses nito ay puno ng kumpiyansa. Ang tipo ng boses na unang minahal ni Maya. "Salamat sa pagdalo ninyo sa kaarawan ng pinakamahalagang babae sa buhay ko." Napangiti si Maya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Masaya na maririnig ng kanilang anak kung gaano siya kamahal ng ama nito. Sa babaeng ito, pagpapatuloy ni Jason, natagpuan ko ang lahat. Ang inspirasyon, ang lakas, at ang direksyon. Tumingin ito sa direksyon niya, o yun ang inakala niya. Kumaway pa siya ng bahagya, at ang mga kaibigan nila sa mesa ay kinilig. "Kaya ngayong gabi, sa harap ninyong lahat," sabi ni Jason, at bumaba ito ng entablado, dahan-dahang naglakad palapit. "Gusto kong gawin ang isang bagay na dapat ay matagal ko nang ginawa." Tumibok ng mabilis ang puso ni Maya. Ano kaya ang sorpresa nito? Isang bagong kotse? Isang bahay sa probinsya? Kahit ano pa man iyon, sigurado siyang mamahalin niya. Dahil galing iyon kay Jason. Ngunit nilagpasan siya ni Jason. Nalaglag ang ngiti sa mga labi ni Maya. Napalitan iyon ng pagtataka. Sinundan niya ng tingin ang kanyang asawa na ngayon ay huminto sa harapan ni Brooke. Si Brooke, na nakasuot ng isang makinang na pulang bestida, ay nagulat din. O iyon ang ipinapakita niya. At doon, sa harap ni Brooke, lumuhod si Jason. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga bisita. Ang katahimikan ay nabasag ng mga bulong-bulungan. Ang mga cellphone ay agad na itinaas. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-record. "Brooke Sanders," sabi ni Jason. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Alam kong mali ito sa mata ng iba, pero mas mali kung ipagpapatuloy ko ang isang kasinungalingan. Ikaw ang mahal ko, Brooke. Ikaw lang." Kasinungalingan? Ang salitang yun ay tumusok sa puso ni Maya na parang isang punyal. Ang 5 taon nilang pagsasama, ang mga pangarap, ang sanggol sa sinapupunan niya. Lahat ba yon ay isang kasinungalingan? "Will you marry me?" tanong ni Jason. Nakita ni Maya kung paano tumango si Brooke. Ang mga luha ng pagkukunwari ay dumaloy sa pisngi nito. Nakita niya kung paano isinuot ni Jason ang singsing sa daliri nito. Ang singsing na dapat ay sumisimbolo sa kanilang kinabukasan. Ang mundo ni Maya ay gumuho. Hindi na niya marinig ang palakpakan ng iilan o ang mga bulong ng karamihan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagbasag ng kanyang puso.
Nagsimula siyang humakbang. Isang hakbang, dalawa. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Gusto lang niyang tumakbo, magtago, mawala. Jason! Mahina ang pagkakabigkas niya sa pangalan nito. Halos isang pakiusap. Napalingon si Jason sa kanya. Sa mata nito, walang pagsisisi, walang awa. Tanging isang malamig na pagkairita na para bang si Maya ang sumisira sa perpektong gabi nito. Ang paningin na yon ang tuluyang pumatay sa natitirang pag-asa sa puso ni Maya. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod, nawalan ng balanse ang kanyang katawan, at bumagsak siya. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang tumama ang kanyang likod sa malamig at matigas na sahig ng restaurant. Isang matinding kirot ang biglang gumuhit sa kanyang tiyan. Napahawak siya roon at ang takot ay biglang pumalit sa lahat ng sakit at kahihiyan. Ang baby ko. Sinubukan niyang bumangon, ngunit walang lakas ang kanyang mga braso. Nakita niya si Jason at Brooke na papalapit. Ang mukha ni Jason ay nagpapakita ng kaunting pag-aalala. Marahil dahil sa posibleng iskandalo, hindi dahil sa kanya. Maya, tumayo ka dyan. Huwag kang gumawa ng eksena, sabi ni Jason. Pero hindi na nakikinig si Maya. May naramdaman siyang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang mga binti. Nang tignan niya ito, ang puti niyang bestida ay nababahiran ng dugo. Pumikit siya ng mariin. Ang huling mga imahe sa kanyang isipan ay ang walang katapusang pag-flash ng mga kamera ng cellphone, ang mga mukha ng mga taong nakatingin sa kanya na may halong awa at pangungutya. At ang huling narinig niya bago siya lamunin ng kadiliman ay ang malamig at mapanuyang boses ni Brooke Sanders. She always likes to overreact. Ang unang nagmulat sa kamalayan ni Maya ay ang mahinang, paulit-ulit na tunog ng isang makina. Beep! 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 Kasunod nito ang amoy. Amoy ng alkohol at gamot. Pamilyar, ngunit nakakapanibago. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang puting kisame ang sumalubong sa kanya. Nasaan ako? Sinubukan niyang gumalaw, ngunit isang matinding kirot sa kanyang puson ang pumigil sa kanya. Agad na bumalik ang lahat. Ang restaurant, ang mga tao, ang singsing, si Jason, si Brooke, ang dugo. Ang baby ko! Napabalikwas siya ng bangon, ngunit isang kamay ng nurse ang marahang pumigil sa kanya. Ma'am, dahan-dahan lang po. Kailangan ninyong magpahinga. Yung anak ko, okay lang ba siya? Tanong ni Maya, ang boses ay basag at puno ng takot. Hindi niya kakayanin kung pati ito ay mawawala sa kanya. Ngumiti ang nurse, isang nangiting nagbigay ng kaunting pag-asa. Ligtas po ang baby ninyo, ma'am. Pero masela ng kalagayan niya. Kailangan ninyo pong iwasan ang anumang stress. Nakahinga ng maluwag si Maya. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Salamat sa Diyos. Sa mga sumunod na oras, tila isang panaginip ang lahat. Pumasok ang isang doktor, ipinaliwanag ang kanyang kondisyon. Threatened abortion dahil sa matinding physical and emotional shock. Kailangan niyang manatili sa ospital para mamonitor. Nang iwanan siyang mag-isa, kinuha niya ang kanyang cellphone sa side table. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ito. Bumungad sa kanya ang daan-daang notifications, mga mensahe mula sa mga kaibigan, mga kamag-anak, at mga numerong hindi niya kilala. Pero isang link na ipinadala ng kanyang pinsan ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang link sa isang sikat na social media site. Nang pindutin niya ito, bumungad sa kanya ang sarili niyang mukha. Isang video, kuha mula sa cellphone. Magulo, maingay, ngunit malinaw. Nakikita niya ang bawat detalye ng kanyang kahihiyan. Ang pagkalito sa kanyang mukha, ang pagbagsak ng kanyang katawan, ang mantsa ng dugo sa kanyang puting bestida. Ang video ay may pamagat na, Drama Queen Wife nagwala sa birthday party. Mayroon na itong milyon-milyong views, mas masakit pa sa pisikal na kirot.
ang pagbasa niya sa mga komento. Kawawa naman si Sir Jason, may asawang praning. Obvious naman na mas maganda at mas bata si Brooke. Sino ba namang hindi magloloko? Deserve niya yan. For sure, nag-girl yan sa bahay kaya napuno na yung tao. Ang arte, nag-collapse lang, OA na masyado. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Hindi nila alam ang buong kwento. Hindi nila alam ang sakit. Hinuhusgahan nila siya batay sa isang 30 segundong video na ginawa para sirain siya. Isang butil ng luha ang pumatak sa screen ng cellphone. Sinundan pa ng isa hanggang sa hindi na niya mapigilan ang pag-agos nito. Dito, sa loob ng puting kwarto ng ospital, naramdaman ni Maya ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Hindi ito isang nurse o doktor. Si Jason. Nakatayo ito roon. Hindi suot ang pekeng ngiti, kundi isang maskara ng pagkainis. Walang bulaklak. Walang pag-aalala. Maya, sabi nito sa malamig na tono. Hindi sumagot si Maya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumingin sa labas ng bintana. Nandito ako para tapusin na to ng maayos, sabi ni Jason. Lumapit ito sa kanyang kama. May inilapag itong mga dokumento sa ibabaw ng kumot. Divorce papers at isang non-disclosure agreement. Pirmahan mo yan, utos niya. Bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula ka ulit. Pero kailangan mong manahimik. Walang interview, walang social media post. Ititigil mo na ang dramang ito. Hindi makapaniwala si Maya sa kanyang naririnig. Ang lalaking pinakasalan niya, ang ama ng kanyang anak, ay tinatrato siya na parang isang problema na kailangang bayaran para mawala. Umalis ka, mahinang sabi ni Maya. Ano? Hindi mo ako narinig? Pirmahan mo na to para... Sinabi kong umalis ka, sigaw ni Maya. Ang boses ay nagkaroon ng lakas mula sa galit. Ngumisi si Jason. Huwag mo akong sigawan, Maya. Baka nakakalimutan mo, ako ang biktima dito. Ako ang nakulong sa isang pagsasamang walang pagmamahal. Ginawa ko lang ang tama. Tama? Napahagulgol si Maya. Ang saktan ako sa harap ng lahat? Ang ipahiya ako habang dinadala ko ang anak mo? Anong klase kang tao, Jason? Itinuro ni Jason ang mga papel. Pirmahan mo na lang. It's for your own good. Inabot ni Jason ang isang ballpen, pilit na inilalagay sa kamay ni Maya. Pero bago pa man nito magawa iyon, isang malaking kamay ang pumigil sa braso niya. Isang kamay na magaspang, malakas, at puno ng awtoridad. Bitiwan mo ang anak ko. Isang boses na malalim at kalmado, ngunit may bigat na kayang magpayanig ng buong silid. Sabay silang napalingon ni Jason. Nakatayo sa may pinto ang isang matangkad na lalaki, si Samuel Thompson, ang ama ni Maya. Isang rancher mula sa Wyoming na bihirang bumisita sa syudad. Ang kanyang suot ay simple lang, maong, bota, at isang plain na polo. Ngunit ang tindig nito ay hindi matatawaran. Sa mga mata nito, mayroong isang apoy na nagbabaga. Sa Sir Samuel! Nauutal na sabi ni Jason. Agad na binawi ang kanyang kamay. Hindi pinansin ni Samuel si Jason. Dumiretso ito sa tabi ni Maya. Hinawakan ang kamay ng anak at hinalikan ito sa noo. Nandito na si Papa, bulong niya. Pagkatapos ay hinarap niya si Jason. Ang tingin niya ay kasing talim ng kutsilyo. Kinuha niya ang mga dokumento, pinunit sa gitna ng hindi man lang binabasa at inihagis ang mga piraso sa mukha ni Jason. Lumabas ka, mahinang sabi ni Samuel. Bago ko makalimutan na nasa ospital tayo. Natigilan si Jason. Wala kang karapatan. Umalis ka na. Pag-uulit ni Samuel, ang boses ay mas mababa at mas nakakatakot. Mayroong nakita si Jason sa mga mata ng matanda na nagpatiklop sa kanyang tapang. Walang imik siyang tumalikod. Ngunit bago tuluyang lumabas, humarap siyang muli kay Maya. May isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Sige, magsama kayo, sabi niya. Itago mo yang bata. Pero tandaan mo, kahit isang kusing wala kang makukuha sa akin.
Sinigurado ko na ang lahat at tuluyan na siyang umalis. Nang magsara ang pinto, muling humagulgol si Maya. Niyakap siya ng kanyang ama at sa mga bisig nito, naramdaman niya ang kaligtasan sa unang pagkakataon mula nang gumuho ang kanyang mundo. "Tahan na, anak," sabi ni Samuel. Hinahaplos ang kanyang buhok. "Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Laban natin ito." Si Jason Hale ay tumingin sa kanyang refleksyon sa salamin ng kanyang opisina. Nakatayo siya roon. Suot ang isang mamahaling Italian suit. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. At ang kanyang ngiti ay sanay na sanay sa harap ng kamera. Sa labas ng salamin, sa conference room, naghihintay ang mga reporters. Ang mga kamera ay parang mga gutom na hayop. Handang-handa siyang lapain, pero hindi siya natatakot. Ang mga ganitong sitwasyon ang bumubuhay sa kanya. Ang krisis ay isang pagkakataon. Ang insidente sa restaurant ay isang gulo, oo. Pero sa kamay ng isang bihasang tao tulad niya, ang gulo ay maaaring gawing isang obra. "Handa ka na ba, mahal?" Ang malamig na boses ni Brooke ay pumutol sa kanyang pag-iisip. Lumapit ito, inayos ang kurbata niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga, o marahil ay paghanga sa kapangyarihan at perang hawak niya. Para kay Jason, pareho lang iyon. "Lagi akong handa," sagot niya at hinalikan ito sa labi. "Tandaan mo ang pinag-usapan natin. Ikaw ang biktima dito. Isang babaeng umibig lang." Tumango si Brooke at sa isang iglap, ang kanyang mukha ay nagbago. Ang kumpiyansa ay napalitan ng kalungkutan. Isang butil ng luha ang lumitaw sa gilid ng kanyang mata. Isang perpektong pag-arte. Napangisi si Jason sa kanyang isipan. Magaling. Magkahawak kamay silang pumasok sa conference room. Agad silang sinalubong ng walang tigil na pag-flash ng mga kamera. Umupo sila sa mahabang mesa at hinarap ang dagat ng mga mukha. Inilapit ni Jason ang mikropono. "Magandang umaga sa inyong lahat." Panimula niya. Ang boses ay kalmado at puno ng sinseridad. "Alam kong marami kayong katanungan at narito ako para sagutin ang lahat." Huminga siya ng malalim na para bang nag-iipon ng lakas para sa isang mahirap na pag-amin. Ang nakita ninyo sa video ay ang kulminasyon ng isang mahaba at mahirap na pagsasama. Sa loob ng maraming taon, sinubukan kong ayusin ang aming kasal. Sinubukan kong intindihin si Maya. Binigkas niya ang pangalan ng kanyang asawa na may halong pighati. Ngunit sa kabila ng lahat ng aking pagsisikap, ang aming relasyon ay naging hindi na malusog. Ang kanyang mga emotional outbursts, ang kanyang pagiging possessive, ang kanyang mental instability, lahat iyon ay unti-unting sumira sa kung anong mayroon kami. Narinig niya ang mga bulungan. Nakita niya ang pagtango ng ilang reporters. Ang kwento ay gumagana. "Ang pag-ibig ko kay Brooke," sabi niya, sabay tingin sa katabi na ngayon ay umiiyak na. "Hindi ito plinano. Dumating ito sa panahong pareho kaming nangangailangan ng karamay. Siya ang naging liwanag ko sa gitna ng kadiliman." Hindi ko ipinagmamalaki ang nangyari. Pagpapatuloy niya. Pero hindi ko rin ikinahihiya ang pagmamahal ko sa kanya. Ang tanging hiling ko lang ay sana bigyan ninyo kami ng pagkakataong maging masaya. At sana mahanap din ni Maya ang kapayapaan na kailangan niya. Pagkatapos ng press conference, pakiramdam ni Jason ay nanalo siya sa giyera. Ang mga headlines sa online news ay pumapabor sa kanya. CEO Jason Hale, inamin ang toxic marriage, sabi ng isa. Maya Thompson, may history ng mental instability. Tanong naman ng isa pa. Perpekto. Pagbalik sa kanyang opisina, agad niyang tinawagan ang kanyang head of finance, isang matandang lalaki na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. "Mang Ben," sabi niya pagkasagot ng telepono, "kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin. Walang tanong-tanong." "Ano po iyon, sir?"
Burahin mo lahat ng koneksyon ni Maya sa pondo ng kumpanya, lahat ng account na nakapangalan sa kanya, lahat ng investment na ginamit ko mula sa trust fund niya. Linisin mo lahat. Siguraduhin mong walang bakas na maiiwan. Maliwanag? Pero sir, illegal po iyon. Gawin mo na lang ang sinabi ko. Putol ni Jason. O baka gusto mong isunod kita sa listahan ng mga tatanggalin ko? Natahimik ang kabilang linya bago sumagot ng mahina. Masusunod po, sir. Ibinaba ni Jason ang telepono. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Si Maya? Wala siyang laban. Ang ama nitong taga-probinsya? Ano ang magagawa ng isang matandang rancher laban sa kanya? Habang iniisip niya ito, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Akala mo matalino ka? Lahat ng utang binabayaran, Mr. Hale. Tinitigan niya ang mensahe, sino ito? Isang empleyado na natanggal? Isang galit na fan ni Maya? Hindi niya ito pinansin. Ibinura niya ang mensahe. Isang langaw na gustong sumira sa kanyang perpektong araw. Wala itong epekto sa kanya. Patuloy siya sa kanyang trabaho, pakiramdam ay untouchable. Hanggang sa pumasok ang kanyang sekretarya, may dalang isang sobre, isang long brown envelope na may selyo ng isang kilalang law firm. Para po sa inyo, sir, urgent daw po. Sabi ng sekretarya, kinuha niya ito, iniisip na marahil ay galing ito sa abogado ni Maya, isang desperadong hakbang para humingi ng pera. Punitin na sana niya ito, ngunit napansin niya ang bigat nito. May laman itong makapal na dokumento. Binuksan niya ito. Ang unang pahina ay ang inaasahan niya. Isang petisyon para sa annulment mula kay Maya Thompson Hale. Ngumisi siya. Predictable. Ngunit may isa pang set ng mga papeles sa ilalim nito. Mas makapal, mas formal. Ang kanyang ngisi ay unti-unting nawala habang binabasa niya ang heading. Hindi ito tungkol sa annulment. Ito ay isang demanda, isang kasong sibil. Ang pangalan niya ay nakasulat bilang respondent at ang reklamo ay hindi emotional distress o kung ano pa mang drama. Ang nakasulat na mga salita ay tila tumalon mula sa papel at sumampal sa kanyang mukha. Pagnanakaw at pandaraya. Ngunit ang pinakagimbal sa kanya ay hindi ang kaso, kundi ang pangalan ng nagsampa nito. Hindi ito si Maya. Ang pangalan ng nagrereklamo, John Doe, isang shareholder ng Hale Innovations. Nabitawan ni Jason ang mga papel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang pawisan. Sino si John Doe? Paano niya nalaman ang tungkol sa pondo? Ang pakiramdam ng pagiging untouchable ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na takot na gumapang sa kanyang likuran. Ilang araw na ang lumipas mula nang lumabas si Maya sa ospital. Ang apartment na dati niyang tinuring na tahanan ay tila naging isang malamig na kulungan. Bawat sulok ay may alaala ni Jason, ang kanilang wedding pictures sa dingding, ang paborito niyang upuan sa sala, ang amoy ng kanyang pabango na naiwan sa mga unan. Kailangan nating umalis dito, anak, sabi ni Samuel isang umaga habang inihahanda ang kanilang almusal. Ang kanyang ama ay hindi sanay sa buhay syudad, ngunit ginagawa niya ang lahat para alagaan siya. Saan po tayo pupunta pa? Tanong ni Maya habang marahang hinihimas ang kanyang tiyan. Ang payo ng doktor ay malinaw, bed rest. Maghahanap tayo ng bagong lugar, sagot ni Samuel. Isang lugar kung saan makakapagsimula kang muli. Isang lugar na walang bahid ng kasinungalingan niya. Ngunit alam ni Maya na hindi sila maaaring basta na lang tumakbo. Ang ginawa ni Jason ay hindi lang isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang krimen. Isang krimen laban sa kanya at sa kanilang anak. Hindi pa po ako pwedeng umalis pa, sabi ni Maya. Ang boses ay may bagong determinasyon. Hindi ako papayag na siya ang manalo. Ang press conference ni Jason ay isang malaking sampal sa kanya. Ginawa siyang kontrabida sa sarili niyang kwento.
Ngunit sa halip na tuluyan siyang sirain, ang mga kasinungalingan nito ay nagsilbing gasolina sa apoy na nagsisimula ng mag-alab sa kanyang puso. Anong plano mo, anak? Tanong ni Samuel. Nakikita ang pagbabago sa mga mata ni Maya. Kailangan nating maghanap ng ebidensya pa. Kailangan nating patunayan na nagsisinungaling siya at doon nagsimula ang kanilang tahimik na imbestigasyon. Habang abala si Jason sa pagpapabango ng kanyang pangalan sa media, sina Maya at Samuel ay abala sa paghahanap ng katotohanan. Gabi-gabi, habang natutulog na ang lungsod, si Samuel ang nagsisilbing mga mata at paa ni Maya. Pumupunta siya sa mga lugar na dati nilang pinupuntahan ni Jason, nakikipag-usap sa mga taong kilala nila, naghahanap ng kahit anong maaaring makatulong. Isang gabi, bumalik si Samuel na may dalang isang maliit na notebook. Mula ito sa isang waiter sa restaurant kung saan kayo madalas kumain ni Jason. Sabi niya, madalas daw niyang nakikitang magkasama si Jason at si Brooke kahit noong mga panahong sinasabi ni Jason na nasa business trip siya. Sa loob ng notebook, nakalista ang mga petsa at oras. Mga petsa na tumutugma sa mga araw na sinasabi ni Jason na nasa ibang bansa siya para sa trabaho. Samantala, si Maya naman ay nakatuon sa digital world. Binuksan niya ang mga lumang email, mga lumang bank statements, anumang maaaring magbigay sa kanya ng clue. Isang araw, habang nililinis ang isang lumang cabinet, nakita niya ang isang bagay na matagal nang nakalimutan, ang lumang laptop ni Jason. Ito ang laptop na ginamit nito noong nagsisimula pa lang ang kanilang relasyon, bago pa man ito yumaman at magkaroon ng mga bagong high-tech na gadget. Baka may makita ko dito, sabi niya sa sarili. Nang buksan niya ito, laking gulat niya na hindi ito password protected. Marahil ay kinalimutan na ito ni Jason sa pag-aakalang wala itong halaga. Binuksan niya ang mga lumang files, mga lumang larawan nila, mga lumang business proposal. Wala siyang makitang kakaiba. Malapit na siyang sumuko nang may napansin siyang isang folder na may pangalang JD Project. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang laman nito ay hindi mga dokumento, kundi mga audio recording. Ang mga pangalan ng file ay mga petsa. Pinindot niya ang play sa pinakaunang recording. Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Boses ni Jason. Ngunit kausap nito ay isang babae na hindi niya kilala. Ang plano ay simple lang. Sabi ni Jason sa recording, gagamitin ko ang pera mula sa trust fund ni Maya para simulan ng kumpanya. Hindi niya malalaman. Masyado siyang tiwala sa akin. Napatakip ng bibig si Maya. Ang trust fund na yon ay pamana sa kanya ng kanyang yumaong ina. Iyon ang safety net niya, ang kinabukasan ng kanyang anak. Pinakinggan niya ang sunod na recording. Kailangan kong pakasalan si Maya. Ang pamilya nila ay may koneksyon. Kapag nakuha ko na ang tiwala ng lahat, madali na lang ang lahat. Ang bawat recording ay isang piraso ng katotohanan na unti-unting dumudurog sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Ang buong pagsasama nila, ang pagmamahal na inakala niyang totoo, lahat ay isang kalkuladong plano. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipindot ang pinakahuling audio file. Ito ay may petsa ng isang linggo bago ang kanyang birthday party. Narinig niya ang boses ni Jason at sa pagkakataong ito, ang kausap nito ay si Brooke. Malapit na babe, sabi ni Jason. Isang malaking sorpresa sa birthday niya. At pagkatapos noon, tayo na ang magkasama. Bibilhin ko para sa iyo ang pinakamalaking singsing na makikita niya. Narinig ni Maya ang tawa ni Brooke. Paano mo babayaran yon? Huwag kang mag-alala, sagot ni Jason. May credit card siya na hindi niya alam na nag-e-exist. Let's just say it's her final gift to us. Hindi na kinaya ni Maya. Isinara niya ang laptop. Ang galit sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa sakit. Hindi na ito tungkol sa nasirang pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagnanakaw, sa pandaraya. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang unknown number.
Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot, ngunit sa pagkakataong ito, may nag-udyok sa kanya na sagutin. Hello? Si Mrs. Maya Thompson Hale ba ito? Tanong ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Sino to? Hindi na mahalaga kung sino ako, sabi ng babae. Nakatanggap ako ng impormasyon na maaaring makatulong sa iyo. Isang audio recording. Boses ni Brooke Sanders, kinakausap ang isang tao. Sinisiraan niya si Jason Hale. Natigilan si Maya. Bakit mo to ginagawa? Sabihin na lang natin na pareho tayong may galit kay Mr. Hale, sabi ng babae. I-check mo ang iyong email. At ibinaba ng babae ang telepono. Dali-daling binuksan ni Maya ang kanyang email. May isang bagong mensahe. Isang audio file. Nang i-play niya ito, narinig niya ang boses ni Brooke. Oo, tanga si Jason. Akala niya mahal ko siya? Ang kailangan ko lang ay ang pera niya. Pagkatapos naming ikasal, sisiguraduhin kong wala siyang matitira. Napatingin si Maya sa kanyang ama, na kanina pa tahimik na nakikinig sa isang tabi. Hawak niya ngayon ang tatlong bagay. Ang katotohanan tungkol sa panloloko sa negosyo, ang katotohanan tungkol sa singsing, at ang katotohanan tungkol sa pagkakanulo mismo ni Brooke kay Jason. May alas na siya. Ngunit sino ang babaeng tumawag? Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang boses, pamilyar. Ito ang boses ng personal assistant ni Jason. Ang babaeng laging nasa anino nito. Ang babaeng marahil ay napuno na rin sa kasamaan ng kanyang amo. Ang kaaway ng kanyang kaaway ay kanyang kaibigan. Ang hangin sa loob ng maliit na coffee shop ay mabigat sa tensyon. Pinili ni Maya ang lugar na ito ng sadya. Isang tahimik na kapihan sa isang sulok ng syudad, malayo sa mga matang mapanghusga. Dito, siya ang may kontrol. Ilang araw na niyang pinagplanuhan ito. Sa tulong ng kanyang ama at ng isang batang abogado na kaibigan ng kanilang pamilya, naglatag sila ng isang bitag. Isang simple ngunit mapanganib na bitag. Kailangan niyang makaharap si Jason. Muli, pero sa pagkakataong ito, hindi bilang isang asawang umiiyak, kundi bilang isang kalaban na handang lumaro. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng nag-collapse sa sahig ng restaurant. Ang mga mata niya ay may bakas pa rin ng kalungkutan, ngunit mayroon na ring kislap ng determinasyon. Ang kanyang suot ay simple lang, isang maluwag na bestida para itago ang kanyang tiyan, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid. Pinraktis niya ito, ang pagiging kalmado, ang pagiging kontrolado. Sa isang mesa sa kabilang dulo ng kapihan, nakaupo ang kanyang ama, si Samuel. Nagpapanggap itong nagbabasa ng dyaryo, ngunit alam ni Maya na ang mga mata nito ay nakabantay. Sa maliit na butones ng kanyang polo, nakatago ang isang high-definition spy camera nakatutok sa direksyon ng mesa ni Maya. Dumating si Jason. Gaya ng dati, ang dating nito ay puno ng arogansya. Naglakad ito papasok na parang pag-aari niya ang lugar. Nang makita niya si Maya, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nagbago na yata ang isip mo, sabi niya pagkaupo. Natauhan ka na siguro na wala kang mapapala kung lalabanan mo ako. Hindi sumagot si Maya. Tinitigan lang niya ito. Hinahayaang ang katahimikan ang unang bumanat. Okay, let's get this over with, sabi ni Jason, naiinip. Magkano ang kailangan mo para manahimik? 5 million? 10? Doon nagsalita si Maya. Ang boses ay kalmado at walang emosyon. Hindi pera ang kailangan ko, Jason. Natawa si Jason. Huwag na tayong maglokohan, Maya. Lahat ng tao ay may presyo. Sabihin mo na ang sayo. Ang gusto ko ay malaman ang totoo, sabi ni Maya. Bakit mo ginawa yon? Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin? Pag-ibig, Maya. Isang bagay na hindi mo na ibigay sa akin. Sagot ni Jason, na parang ito ang pinakahalatang bagay sa mundo. Hindi ko na mahal,
Ganun lang kasimple. Hindi mo ako minahal? Tanong ni Maya. At sa pagkakataong ito, hinayaan niyang manginig ang kanyang boses. Hinayaan niyang makita ni Jason ang kahinaan na gusto nitong makita. Kahit kailan, ang pain. At kinagat ito ni Jason. Lumapit ito nang bahagya sa mesa. Ang boses ay bumaba sa isang mapanlait na bulong. Gising, Maya. Hindi kita minahal. Kailanman. Ginamit kita, oo. Ginamit ko ang pera ng pamilya mo para simulan ng kumpanya. Ginamit ko ang pangalan mo para makakuha ng koneksyon. At naging tanga ka para maniwala sa lahat ng iyon. Bawat salita ay isang suntok, ngunit tiniis ni Maya. Kailangan niya pa. Pati ang anak natin. Wala rin siyang halaga sa'yo? Napahalakhak si Jason. Anak, isa iyong aksidente, Maya. Isang pagkakamali na nagpabagal lang sa plano ko. Kung ako sa'yo, ipapalaglag ko na yan. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Maya. Gusto niyang tumayo, sampalin ito, isigaw ang lahat ng kanyang puot. Pero pinigilan niya ang sarili. Tumingin siya sa kanyang ama sa malayo. Nakita niyang tumango ito ng bahagya. Sapat na. Nakuha na nila ang kailangan nila. Salamat sa pagiging tapat, Jason. Sabi ni Maya, ang boses ay biglang naging matatag at malamig. Napansin ni Jason ang biglang pagbabago. Sana lang naging ganyan ka katapat sa mga investor mo. Dagdag ni Maya. Bago pa man makapag-react si Jason, tumayo na si Maya at nagsimulang maglakad palayo. Iniwan niya siyang nakatulala, naguguluhan. Pagkalabas ni Jason sa coffee shop, puno ng pagtataka, isang figura ang humarang sa kanyang daraanan. Si Brooke, nakatayo ito roon, ang muka ay hindi mabasa. Brooke, anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Tanong ni Jason. May kailangan akong ibigay sa'yo, Jason, sabi ni Brooke, ngunit hindi sa kanya nakatingin. Nakatingin ito kay Maya, na ngayon ay nakatayo na, sa tabi ng kanyang ama, sa di kalayuan. May iniabot si Brooke kay Maya, isang makapal na folder. Ano yan? Sigaw ni Jason, nararamdaman ang panlalamig sa kanyang sikmura. Hindi sumagot si Brooke. Tumingin lang ito kay Jason, at sa mga mata nito, wala nang pag-ibig o pagkukunwari. Tanging isang malamig na kalkulasyon. Pasensya na, Jason, sabi ni Brooke. Pero ayokong malunod kasama ng isang barkong papalubog. Binuksan ni Maya ang folder. Ang laman nito, mga kopya ng bank statement, mga pekeng dokumento, at ang orihinal na kontrata ng trust fund ng kanyang ina na pinirmahan ni Jason gamit ang pekeng pirma. Ang lahat ng ebidensyang kailangan nila. Ngayon, kumpleto na ang puzzle. Tumingin si Maya kay Jason. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Ang aroganteng si Jason Hale, sa wakas, ay natatakot. At alam ni Maya, sa sandaling iyon, na ang laban ay nagsisimula pa lang. At sa pagkakataong ito, siya na ang lamang. Ang mundo ni Jason Hale ay gumuho ng hindi dahan-dahan, kundi sa isang iglap. Ang unang yumanig ay isang tawag mula sa bangko. Mr. Hale, I'm sorry, but we have to freeze all your company and personal assets, sabi ng boses sa kabilang linya. May nag-file po ng injunction, isang John Doe, may kasama pong ebidensya ng malawakang pandaraya. Isang biro ba ito? Sigaw ni Jason sa telepono. Hindi ninyo alam kung sino ang kinakalaban ni Om ninyo. Ngunit huli na ang lahat. Ang linya ay ibinaba na. Sunod-sunod na pumasok ang mga tawag. Ang kanyang mga pinakamalalaking investor, isa-isang bumibitiw. Ang balita tungkol sa demanda ay kumalat na parang apoy. Ang video na ipinadala ng isang concerned citizen sa isang sikat na blogger, ang video ng kanyang pag-amin sa coffee shop ay viral na. Ang dating imahe niya bilang isang kaawa-awang biktima ay biglang nabaliktad. Ngayon, siya na ang sinungaling, ang manloloko, ang magnanakaw. Maya,
Ang pangalan nito ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang sumpa. Kasalanan niya ito. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isa lang ang hinanap niya. Ang kanyang kakampi, ang kanyang liwanag sa kadiliman, si Brooke. Dali-dali siyang umuwi sa kanilang penthouse unit, ang lugar na dapat ay simbolo ng kanilang tagumpay. Inaasahan niyang dadamayan siya ni Brooke na magpaplano sila ng kanilang susunod na hakbang. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi isang yakap. Bumungad sa kanya ang mga maleta. Nakaimpake. Nakatayo sa tabi ng pinto. Nakita niya si Brooke sa sala. Isinasara ang isang designer bag. Ang mukha nito ay kalmado, malamig at desidido. Anong ginagawa mo? Tanong ni Jason. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Inililigtas ko ang sarili ko. Simpleng sagot ni Brooke. Hindi man lang siya tinitignan. Iiwan mo ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Jason. Ngayon pa? Pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo ko para sa'yo? Doon tumingin sa kanya si Brooke. Sa mga mata nito, wala nang paghanga, wala nang pagmamahal. Tanging awa at pagkasuklam. Isinakripisyo? Jason, sinira mo ang buhay mo dahil sa sarili mong kasakiman. Huwag mo akong isisi diyan. Pero mahal kita. Sigaw niya, isang desperadong pagsisikap na ibalik ang kontrol. Tayo ang magkasama dito. Napatawa si Brooke, isang tawang walang kagalakan. Pag-ibig, ang mahal mo lang ay ang sarili mo, Jason. At ako, ayokong sumama sa'yo sa impyerno. Sinubukan niyang lapitan ito, hawakan ang braso nito. Huwag, Brooke. Pakiusap. Huwag mo akong hawakan. Sigaw ni Brooke, iwinaksi ang kanyang kamay. Tapos na tayo. Ang pagtanggi nito ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang galit. Ang takot ay napalitan ng puot. Kung babagsak siya, isasama niya ang lahat. Hindi ka aalis, sigaw niya, at hinablot ang braso nito ng mahigpit. Wala kang dadalin kahit isang sentimo. Akin ang lahat ng ito. Bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Ngunit hindi na nakikinig si Jason. Ang nakikita lang niya ay isa na namang taong tumatalikod sa kanya. Isang traidor. Katulad ni Maya. Sa sobrang galit, itinulak niya ito. Itinulak niya ito ng buong lakas. Nawala ng balanse si Brooke. Ang mga mata nito ay nanlaki sa gulat. At bumagsak ito. Bumagsak si Brooke sa sahig, sa parehong paraan kung paano bumagsak si Maya. Isang malakas na kalabog, ang umalingaw-ngaw sa tahimik na penthouse. Nakatayo lang si Jason, hingal na hingal, nakatingin sa babaeng nakahandusay sa sahig. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto. Hindi ito ang kanyang security, kundi mga pulis. May mga baril, may mga seryosong mukha. Sa likod nila, sumisigaw ang isang reporter na may dalang kamera. Huli ka! Nakita ni Jason kung paano itinuro siya ni Brooke mula sa sahig. Ang mga luha ay umaagos na ngayon sa kanyang pisngi. Ang mga luhang ito ay hindi na peke. Sinaktan niya ako. Tulungan ninyo ako. Bago pa man makapagproseso ang utak ni Jason sa nangyayari, 2 pulis na ang humawak sa kanyang mga braso, pinilipit ito sa kanyang likuran. Naramdaman niya ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso. Jason Hale, inaaresto ka namin para sa kasong physical assault. Behind Paiva, Bietetan Lawantayna, Nyawawna Maraskuta, 20-3. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Isang malaking kaibahan sa maingay na gulo ng buhay ni Maya sa mga nakalipas na buwan. Nakaupo siya sa witness stand. Ang kanyang mga kamay ay mahinahon na nakapatong sa ibabaw ng kanyang malaking tiyan. Sa ilalim ng kanyang bestida, naramdaman niya ang bahagyang paggalaw ng kanyang anak. Isang munting paalala kung para kanino ang laban na ito. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Jason. Payat ito. Ang dating kumpiyansa sa muka ay napalitan ng isang manipis na tabing ng pagkabalisa. Sa tabi niya, ang kanyang abogado, isang lalaking kilala sa pagiging agresibo. Mrs. Hale, panimula ng abogado ni Jason,
Ang boses ay puno ng pekeng pakikiramay. Hindi ba totoo na bago pa man ang insidente sa restaurant, mayroon na kayong mga problema sa inyong pagsasama? Lahat ng mag-asawa ay may problema. Kalmadong sagot ni Maya. Pero ang problema ninyo ay mas malala, hindi ba? May mga pagkakataon na nagwawala ka raw dahil sa selos, na ikaw ay naging unstable. Dito nais isuksok ng abogado ang naratibo na si Maya ang may problema. Ngunit hindi na siya ang dating Maya na madaling matakot. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng abogado. Pagkatapos ay sa mga porota. Ang tawaging unstable, ang isang babaeng nakatuklas na niloloko siya ng kanyang asawa, ay isang lumang taktika, sir. Sabi ni Maya, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Hindi po ako unstable. Nasaktan po ako. At ang sakit na yun ay ginamit ng inyong kliyente para pagtakpan ang kanyang mga krimen. Isang bulungan ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang abogado ni Jason ay bahagyang natigilan. Anong krimen ang sinasabi mo? Pandaraya, pagnanakaw, at emosyonal na pag-abuso. Ngumisi ang abogado. Malalaking salita, Mrs. Hale. Pero nasaan ang iyong ebidensya? Iyon ang hudyat na hinihintay ng abogado ni Maya. Your Honor, sabi ng kanyang abogado, we would like to present Exhibit A, isang video recording kuha sa isang coffee shop, 2 linggo na ang nakalipas. Isang malaking screen ang ibinaba sa harap ng silid. Nagsimulang umilaw ito. Ang pamilyar na itsura ng kapihan ay lumitaw. At doon, nakaupo si Maya at si Jason. Nagsimulang marinig ang kanilang pag-uusap. Ang buong courtroom ay tahimik na nakikinig. Nakita nila ang pekeng pag-iyak ni Maya. Narinig nila ang mayabang na pag-amin ni Jason. Ginamit kita. Ginamit ko ang pera ng pamilya mo. Ang mukha ni Jason sa courtroom ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. At pagkatapos ay dumating ang pinakamasakit na bahagi. Ang tanong ni Maya tungkol sa kanilang anak. Anak, isa iyong aksidente, Maya. Isang pagkakamali. Kung ako sa'yo, ipapalaglag ko na yan. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga taong nasa silid. Kahit ang huwes ay napailing, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng hindi maitatagong pagkadismaya. Ang video ay nagpatuloy, ipinakita ang pagdating ni Brooke, ang pag-abot ng folder. Ang ebidensya ay hindi na matatawaran. Pagkatapos ng video, tinawag ang susunod na testigo, si Brooke Sanders. Naglakad siya papunta sa witness stand. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Hindi siya tumingin kay Jason. Sa ilalim ng panunumpa at sa pag-asang mapababa ang kanyang sariling mga kaso, ikinuwento niya ang lahat. Ang plano ni Jason na sirain si Maya, ang paggamit sa trust fund, ang bawat kasinungalingan, iyon ang huling pako sa kabaong ni Jason Hale. Nang tumayo ang huwes para ibigay ang kanyang hatol, ang buong silid ay nag-abang. Sa kaso ng pandaraya at pagnanakaw, sabi ng huwes, ang kanyang boses ay malakas at hindi natitinag. This court finds Mr. Jason Hale guilty. Isang buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Maya. Hinatulan si Mr. ng 10 taong pagkakakulong. Inaatasan din siyang ibalik ang lahat ng perang ninakaw niya mula sa trust fund ni Mrs. Thompson Hale, kasama ang danyos perwisyos. Ang huwes ay tumingin kay Maya. At tungkol naman sa inyong anak, aalisin ng korte ang lahat ng karapatan ni Mr. Hale bilang ama. Ang solo at buong kustodya ay ibinibigay sa ina. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Paglabas ni Maya sa gusali ng korte, sinalubong siya ng mga reporters. Ngunit ngayon, ang mga tanong nila ay iba na. Hindi na mapanghusga, kundi puno ng paghanga. Maya, anong masasabi mo sa lahat ng babaeng nakaranas ng katulad ng sayo? Tanong ng isang reporter. Humarap si Maya sa mga kamera, hindi para sa kanila, kundi para sa lahat ng kababaihan na maaaring nanonood. Ang halaga ng isang babae, sabi niya, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay,
ay hindi nasusukat sa lalaking katabi niya, kundi sa lakas na nasa loob niya. Pagkatapos noon, tumalikod na siya. Habang naglalakad siya palayo, kasama ang kanyang ama, nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang isang police van. Isinasakay si Jason, nakaposas. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Jason, nakita niya ang galit, ang pagsisisi, ang kabuuang pagkatalo. Sa mga mata naman ni Maya, wala nang sakit, wala nang galit. Tanging kapayapaan. Tinalikuran niya ito sa huling pagkakataon at naglakad pasulong, patungo sa kanyang bagong simula. Ang hangin sa Wyoming ay may ibang amoy. Amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan. Amoy ng mga puno ng pino. Amoy ng kalayaan. Ito ang hangin na kinalakihan ni Maya. At ngayon, ito ang hangin na nilalanghap niya kasama ang kanyang anak. 6 na buwan na ang lumipas mula nang matapos ang paglilitis. Ang maingay at magulong buhay sa syudad ay isa na lang malayong alaala. Ang tanging ingay na gumigising sa kanya ngayon ay hindi na ang tunog ng trapiko, kundi ang mahinang pag-iyak ng kanyang munting anghel. Pinangalanan niya itong Lily. "Hello, my love," bulong ni Maya, habang marahang kinukuha si Lily mula sa kuna nito. Ang maliliit na mga mata nito ay dahan-dahang nagmulat at isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Sa ngiting iyon, nakikita ni Maya ang lahat ng dahilan kung bakit siya lumaban. Wala nang bakas ng sakit sa kanyang puso. Ang mga sugat ay naghilom na, nag-iwan ng mga pilat na nagsisilbing paalala ng kanyang katatagan. Mula sa bintana ng kanyang silid sa lumang bahay ng kanilang pamilya, tanaw niya ang malawak na kapatagan, mga kabayong malayang tumatakbo, ang araw na dahan-dahang sumisikat sa abot tanaw. Ito ang kanyang kaharian ngayon, isang kahariang payapa. Sa ibaba, narinig niya ang boses ng kanyang ama. Naghahanda ito ng almusal habang humuhuni ng isang lumang awitin. Si Samuel Thompson ang naging bato ni Maya, ang kanyang sandalan. Hindi niya ito iniwan kahit isang saglit. "Gising na pala ang prinsesa ko at ang reyna," masayang bati ni Samuel nang makita silang bumababa. Pagkatapos ng almusal, habang natutulog si Lily sa mga bisig ng kanyang lolo, ginawa ni Maya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nagagawa. Lumabas siya at pumunta sa kwadra. Doon, naghihintay ang kanyang matandang kabayo, si Storm. "Na-miss kita," bulong niya habang hinahaplos ang malambot na ilong nito. Sumakay siya. Walang saddle. Tanging ang tiwala lamang sa pagitan niya at ng hayop. Dahan-dahan silang naglakad palabas ng kwadra hanggang sa marating nila ang parang. At doon, tumakbo sila. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha, nililipad ang kanyang buhok. Napapikit si Maya. Naramdaman niya ang bawat tibok ng puso ng kabayo sa ilalim niya, ang bawat pagaspas ng damo. Sa sandaling iyon, wala nang nakaraan. Wala nang Jason. Tanging siya lang, ang kalikasan, at ang pakiramdam ng pagiging tunay na malaya. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niyang karga pa rin ni Samuel, si Lily. Ang magaspang at malalaking kamay ng rancher ay maingat na nakahawak sa munting katawan ng kanyang apo habang kinakantahan ito ng isang lumang oyayi. Isang nangiti ang gumuhit sa labi ni Maya. Ito ang pamilya. Ito ang tunay na pag-ibig. Umupo siya sa beranda. May dalang isang tasa ng mainit na tsa. Maya-maya, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang email mula sa kanyang abogado. Subject: Final Transfer of Assets. Binuksan niya ito. Nakasaad doon na ang Hale Innovations, ang kumpanyang itinayo ni Jason mula sa kanyang pera, ay opisyal nang nailipat sa kanyang pangalan. Siya na ang may-ari ng lahat ng naiwan nito. Noong una, naisip niyang sunugin ang lahat ng may kaugnayan kay Jason. Pero habang tinititigan niya ang natutulog na si Lily, isang bagong ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi niya kailangan ng pera. Ang kailangan niya ay gawing makabuluhan ng lahat
ng kanyang pinagdaanan. Nag-reply siya sa abogado. Ang mensahe niya ay maikli, ngunit malinaw. Please start the process of selling the company. All proceeds will be used to create a foundation. It will be called the Lily Foundation. It will provide legal and financial support for single mothers who have been victims of abuse. Pagkatapos isend ang email, inilapag niya ang cellphone. Isang malaking bigat, ang tila nabunot sa kanyang dibdib. Ang huling hibla na nag-uugnay sa kanyang madilim na nakaraan ay naputol na. Binuhat niya si Lily mula sa kanyang ama at lumabas sila sa beranda. Magkasama nilang pinanood ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ng Wyoming ay nagkulay kahel, rosas at lila. Isang perpektong tanawin. Niyakap niya ang kanyang anak. Tingnan mo anak, bulong niya. Ang ganda ng mundo, di ba? Hindi na niya kailangan ng isang prinsipe para iligtas siya. Natutunan niyang siya pala ang sarili niyang mandirigma. Hindi na niya kailangan ng isang kastilyo na gawa sa pera at kasinungalingan. Dahil dito, sa gitna ng malawak na lupain at walang katapusang kalangitan, natagpuan niya ang kanyang tunay na tahanan. Sa sarili niyang kaharian, siya ang reyna.